Kapag napanood mo ito, mapapatanong ka kung worth it ba lahat ng pagdadaanan mo para lang maabot ang mga ambisyon mo. Kung hiling mo ang mga ganitong usapan na may lalim, nasa tamang channel ka. Dahil sa video na ito, pagninilayan natin kung bakit sa paglaki ng ambisyon mo, sa paglungkot din ng buhay, makakarelate dito ang mga taong may matataas na pangarap at ambisyon. Hindi dahil masama ang ambisyon, kundi dahil may kapalit itong dala sa buhay ng tao na hindi handa ang karamihan para harapin. Iisipin ng mga matagal nang nakikinig sa channel na ito na contradicting ang video na ito sa mga itinuro ko na, ngunit mali ang iniisip mo. Hindi ito contradicting, ito ay pagpapalalim. Dahil ang ambisyon, hindi pwedeng may ambisyon ka lang. Dapat ay handa ka rin sa mga dapat mong isakripisyo at sa mga pwede nitong kunin mula sa pagkatao at sa buong buhay mo. When your vision is small, small victory feels large. Naunawaan mo ba yan? Nung hindi ka pa naghahangad ng malaki, kahit maliliit na panalo, ang laking bagay na sa'yo. Ngunit ngayon, ang taas na ng ambisyon mo na kahit gaano kalaki ang panalo mo, hindi mo na nakikita dahil hindi ka na nagse-celebrate, nag-i-evaluate ka na. Yung simpleng satisfaction na mayroon ka, nawala na dahil sa laki ng ambisyon mo. Life becomes instrumental. Hindi na tao ang tingin mo sa kapwa mo, kundi kasangkapan na. Kakampi ba sila o distractions lang? Kaya kapag ang lahat sa iyo ay naging kasangkapan na, nothing feels sacred anymore. At yan ang pinagsisimulan ng inner poverty. Nga pala, dahil marami na ulit ang naghahanap, mayroon ulit tayong t-shirt drop na made to order. Narito ang mga bagong designs na ilalabas. At ang ordering window ay mula February 11 hanggang February 13, 3 araw lang. Pagpatak ng 14, hindi natatanggap ng order dahil sisimulan na ang produksyon, kaya unahin mo ng regaluhan ang sarili mo ngayong Valentine's. At gaya pa rin ng dati, lahat ng detalye tungkol dito ay nasa Facebook page lang natin. Doon pa rin gaganapin lahat ng orders at transactions. Kaya tantabay lang sa February 11, 3 araw lang ito. Kapag obsess ka na sa ambisyon mo, mapapansin mo na lahat ng problema mo ay nanggagaling sa mga bagay na hindi pa naman nangyayari. Naunawaan mo ba yan? At yan ang nagpapamiserable sa buhay ng isang tao. Dahil wala kang kontrol dyan, magiging anxious ka, restless, at lonely dahil ang utak mo ay nasa kung saang panahon. Hindi ko naman sinasabi na masama ang ambisyon, ngunit kung nakakasama na nga sa iyo, baka kailangan mong magnilay-nilay muna dahil baka ang utak mo ay masyado nang natatali sa hinaharap na hindi pa dumarating at nalilimutan mo ng pahalagahan ang kasalukuyan, kaya ka nagiging miserable. Pakiramdam mo nasa waiting room ka, madaling-madali ka, ngunit ang tagal-tagal ng lahat, hindi ba't nakakamiserable yan? High ambition isolates you.
Palagi mo yang tatandaan. Kaya nga sinasabi nila na malungkot daw sa taas dahil mag-isa ka na ngang kikilos, mag-isa ka pa rin pagdating sa taas. Yung mga dati mong kaibigan, hindi ka na maintindihan dahil sa obsession mo. Yung mga bagay na noon ay nagbibigay satisfaction sa'yo, hindi na mapawi ang kagutuman na nararamdaman mo. Pero yung mundo at buhay na hinahangad mo, hindi pa naman dumarating. Nauna na yung isip mo doon, pero yung katawan mo nandito pa rin. Kaya ka nagiging miserable dahil pakiramdam mo hindi ka dapat naririyan sa kung saan ka naroroon ngayon. You feel like you are supposed to be somewhere else, but that place doesn't exist yet, and that makes you miserable. Naunawaan mo ba yan? Alam mo ang ginagawa mo? Namumuhay ka na sa dalawang pagkatao. Hindi na ikaw yung katulad ng dati, pero hindi pa rin naman ikaw yung dapat mo maging. Nauunawaan mo ba yan? Psychologically painful yan. Para kang kandila na sinindihan sa tigkabilang dulo. Kapag mababa lang ang ambisyon mo, sapat na sa'yo ang makasurvive lang. Ngunit kapag sobrang taas ng ambisyon mo, hindi sapat yan. Dapat maging significant o magkaroon ka rin ng halaga sa mundo. It is no longer for survival. It is now about fighting for significance. Kaya pansinin mo, kung ikaw yung taong may mataas na ambisyon, ang failure sa'yo ay hindi na lang basta failure, kundi katunayan na ang buhay mo ay meaningless. Naunawaan mo ba kung gaano kabigat yan? Hindi ka na lang basta lumalaro sa laro ng tagumpay. Isinusugal mo na rin pati ang value ng pagkatao mo. You are gambling with your worth. A shallow cup cannot hold deep sorrow, but a vast cup can. Naunawaan mo ba yan? Sa paglaki ng baso mo, sa pagdami ng pwedeng ilagay dito, mas marami ka ngayong space para sa kapighatian. Kaya pansinin mo, sa history ng malulupit na taong may matataas na ambisyon, Tesla, Napoleon, Van Gogh, their minds are tormented. Hindi dahil masama ang ambisyon, kundi dahil mas patatalasin nito ang kamalayan mo higit pa sa ordinaryong tao. Mas magiging conscious ka sa oras mo dito sa mundo, sa mga opportunities na naglalaho at sa sarili mong limitasyon. The problem is not your ambition, it is your obsession that makes you feel miserable. Ambition becomes misery only when it replaces meaning. Naunawaan mo ba yan? Hindi naman porket nangarap ka ng mataas, magiging miserable ka na agad. Magiging miserable ka lang kung ang ambisyon mo na ang maglalayo sa'yo sa totoong kahulugan ng buhay. Ano ba ang nagbibigay ng kahulugan sa buhay mo? Ambisyon lang ba? Magiging miserable ka talaga niyan. Pakinggan mo ito at unawain. Ang pagkamiserable ay hindi naman dahil sa marami kang gusto sa buhay, kundi dahil ang kasiyahan mo ay nakadepende na lang sa paghahangad at pagkakaroon mo ng marami. Naunawaan mo ba yan? Parang sinasabi mo na, kapag hindi ako magiging ganito, hindi rin ako magiging masaya. Kaya ka nagiging miserable talaga. Dahil ang kaligayahan mo ay nakadepende na sa kung gaano karami ang maa-achieve mo sa buhay. Kaya kapag hindi nangyari yun, nawawala rin yung kasiyahan mo at nagiging miserable ka. Kaya't paalala lang sa ating kawat, kung ayaw mong maging miserable ang buhay mo, huwag mo nang itali ang
kahulugan nito sa ambisyong ibang tao rin ang makikinabang kapag namatay ka. Naunawaan mo ba yan? Tandaan mo rin palagi, we have a mission, we have a movement. We don't chase validations, we chase improvements. Gayunpaman, marami nga ang makakapakinig, ngunit iilan lang ang makakaunawa. Hanggang sa muli, lakan.